Hello mga boss, good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat. Today is February 23, 2024, Friday na guys, 1:08 ng hapon. This is your service Mr. KGB Crypto at ito na naman tayo sa ating ritual. Siyempre, ang ritual natin ay anong pa nga ba? Di magmegos-megos tayo nito mga insan ng ating AXS staking. So tumaas man at bumaba, ganun pa rin. Dating ritual, claim pa rin natin. Claim. So yung mga 22 dyan, 22, may get. Bibili natin yan ng RON. Tapos yung kalahati, babalik natin dyan syempre. Hindi pa ako nakakapag-decide guys na bumili ng Pixel kasi wala siyang wala siyang utility token Governance lang agad lahat. So kumbaga yung kagaya sa SLP, meron siyang AXS sa Axie Infinity. Dito naman sa Pixel token lang. I don't know kung meron kasi hindi pa ako naglalaro niyan game na yan eh. Pero syempre yung mga naglalaro, nagiging advantage nga nila yung guys kasi yung iba nakaka 4 pixel sila per day, mga ganon. Checkin natin si Pixel. Pixel man, Pixel, where are you? Pixel. Yan. So yung iba nakaka 4 per day, mga kilala natin, 5 per day, mga ganon. Pero kung titingnan natin, per day, maliit lang 4 nga lang ba? May mga ganun akong nakita. So 120 lang Pero kung nag-i-enjoy ka naman sa ibang game, nag-i-enjoy ka, wala ka namang kita. So ayun. Punta na tayo dito. Tapusin lang natin mabilisan lang kasi may gagawin ako sa opisina. Mamimili ako ng mga gamit dahil dun sa aking bagong office. Kailangan ng gamit. So yan, stake lang natin. Kailangan ako dun ng 130. So 109 na guys. Basa lang siguro tayo ng unting comment at mamaya yun natin. Kailangan ko kasi talaga gawin. Siyempre hindi ko naman mabitawan itong commitment ko dito sa aking daily staking. Kaya siyempre tuloy-tuloy pa rin tayo. So ayun guys, mapapansin nyo may 53 may mga nag-unstake. Kaya umabot na tumaas ito yung APR nya. Pero suma total, ito pa rin binibigay na AXS daily. I don't know kung hanggang kailan yung AXS staking, pero hanggat nandyan, mekos lang natin. Base naman sa computation natin, mga 5 to 7 years pa bago maubos yung supply niya. So, ayun. Okay, so alright. Ano ba? Basa na tayong comment. Madalian lang guys. So, shoutout pala muna sa ating 460 subscriber. Okay, so alright. Okay. Sir Xavier Estelo, CryptoRank sir, thank you. Shoutout po sa Sir Xavier. J4B6913, nakaka-inspired ka sir, thank you so much. One Piece Highlights 9999, Lodge, sumabay ako sa Navex USDT mo. Login na ako, haha. Pero salamat goods naman yung project pag-check ko. Aahon din tuhukay. Ayan ang sinasabi natin. Dapat ang ilalagay mo, extra pera mo lang. At hindi mo lagi kailangan bantayan. Kasi siyempre, yung talaga sa crypto guys, volatile. So pag nalugi ka, bulto-bulto din. Pag umangat, bulto-bulto din ang angat. Pero pag nalugi ka, lalo at hindi ka pa sanay sa crypto at bago ka pa lang, nakaka-apekto yun sa anxiety guys. Nakaka-apekto yun. Kaya yung tinalakay natin dito sa 108 about sa mental health. So pag nakaapektuhan yung mental health mo, maapektuhan yung buong araw mo, yung decision making mo, yung pakikisama mo, yung pakikisama mo sa pamilya mo, sa mga anak mo, sa kung nanay magulang mo, ganun. Pati sa trabaho at sa negosyo mo, maapekto yun. Kaya, ayun. Pero kung lagi mo naman ginagawa at matagal ka na dito, hindi na yan makakapekto. Ang problema lang kung naglagay ka ng pera na hindi mo, kumbaga, pera na pinaghirapan mo ng pinag-ipunan mo na mahabang panahon tapos ilalagay mo sa crypto dahil may nakita kang YouTuber, ang galing-galing mag-explain daw, tapos napabili ka ngayon, pagbili mo iyak. Nanisi ka pa, di ba? So by the way, okay naman yung project na yun. Pero syempre, guys, ulitin natin volatile po ang crypto. Kaya ulitin natin, hindi po financial advice yung mga pinagsasabi ko dito. Ang pinagsasabi ko dito ay tanging opinion ko lang, tanging educational purposes lang, at pang sarili ko lang ito. So risk ko to. Pag ginaya nyo, bahala kayo. Buhay nyo yan, sarili nyo yan. Kayo may hawak ng keyboard nyo. Okay, so alright. Okay. So sana ito
Pag extra pera mo lang kasi hindi mo ramdam. Pero pag hindi mo pag extra pera mo lang hindi mo ramdam. Pero pag hindi mo extra pera, yung tipong pinag-ipunan mo ng 1 taon, 5 buwan, tapos in-all in mo, sugal na mangyayari nun, guys. Bahala kayo. Buhay nyo yan. Okay, shoutout pa rin, One Piece. Okay, Mr. Fred, Network 953. Hanep Lods, if hindi nag-withdraw, abot ng 20M to. Okay. Shoutout po sa'yo. BTC Gauti, present sir. Thanks sa mga kaalamang nasishare mo sa amin. Isa itong channel mo na lagi kong sinusubaybayan at low profile ka kahit ganyang kalaki ang account mo. Soon maging ganyan din kami, mga subscriber mo, na maging shrimp, dolphin, at syempre ang whales. Thank you so much Sir Gauti. Shoutout sa'yo. Magandang araw sa'yo. Syempre, Carlos Padrid, boss, present. Yung may nadagdag na naman na kaalaman. Ayan, sa Dextool, CryptoRank, Sniper, laki ng advantage mo. Meron kang ganitong tools na gamit. Salamat, boss. God bless always. Yun. Okay, so alright. Salamat sa iyo. Shoutout sa iyo, Sir Carlos. Jerome Torres, present sir. Nakaka-relate ako sa mga sinasabi mo, lalo na sa mental health. Nung pumasok kasi ako dito sa crypto, biglang nagbabaan lahat ng pinasukan ko. So ngayon, naging manid na ako. Salamat sir ulit. Ayun, ito na. Nagbabaan yung mga pinasok. Ganun talaga guys eh. Pero kung kukumpara nyo sa bear market, yung tipong bull run, napumo kayo, parang sobrang taas, doon ka nakabili, tapos gumanon yung ibinaba 2 years, 3 years, yun yung nakakaano. Ngayon kasi pa bull run, malaking chance na umangat. Kasi ganoon naman, lalo malapit yung halving. Base sa history yan, ilang history na kasi ng Bitcoin bago mag-halving. Talagang nagbabay. Pero syempre, hindi natin malalaman yung history. Hindi talaga natin mapipredict ba. Kaya, take your own risk. Pera nyo yan, okay? Meet Jobo, shout out. Boss KGB, ask ko lang kung ano ang opinion nyo sa MLM. Okay ba siyang pasukin? Kasi may nag-i-invite sa akin na tropa. So, dyan ako nagpukaw sa akin sa businesses, yung network marketing. Sobrang ganda ng networking. Ulitin natin, ang networking na legit. Legit po ang networking. Hanggang ngayon may networking eh. So, ang pinaka niyan yung Amway sa US. Hanggang ngayon nandyan buhay. Ilang taon na yun. Ilang dekada na siya. So, sa Pilipinas naman, may mga networking dito. Marami. Big 5, Big 6 company. Sino yun? Uno, Royal, M Global, Vita Plus. Andyan pa sila. N-World. Yan, nandyan. Si kaibigan natin yan. Si Jonathan So. Yung si IM Worldwide, yan yung mga big company. Si Front Row, yan. So sa MLM kasi guys, ang kagandahan sa networking, mapupukaw ka about sa businesses. Tuturuan ka diyan para makuha mo yung mga pangarap mo. Yung iba nga lang, siguro yung iba nayayabangan sa networking, lalo na yung mga hindi kumita sa networking. Ganoon naman guys eh. Lahat naman ng bagay, kung ano ba sa networking, pag may mga kumikita dyan, ibig sabihin, yung fat na nila, dadaanan mo lang, posible ka rin kumita. Pero syempre, hindi natin nila lahat. May mga leader kasi, syempre, iba-ibang tao na yan eh. May mga leader sa networking, yung mga apply nyo, na grabing hype magkwento, di ba? Yung iba, nagkukwento na papangakuan ka. Yan ang risky dyan. Tapos yung iba nagpapa-invest. Kaya nasisira yung networking. Ikaw ngayon, nabaguhan ka sa networking, napunta ka dun sa ganong company, rejected ka na for life sa networking. Kasi bad yung experience mo, di ba? Pero kung titingnan mo si M Global, ng ilang years na sila? 19 years ba? 20 years? Parang ganun. So, iba-iba. Ang dami. Dekada na dyan na MLM. Pero, yun nga, ang legit na MLM, true movement ng product points. Itong marketing plan ng networking, vehicle yan. Kasi ganito yan, guys. Ang network marketing kadalasan, wala kayong nakikitang billboard, yung mga produkto nila. Walang billboard, walang artista. Na kung saan, kung traditional, kunyari, Johnson, o shampoo na lang, clear shampoo, di ba? Yung shampoo, ina-advertise yun ng mga artista, may mga TV ads, di ba? So, milyon ang binabaya doon. Ngayon sa network marketing, kaya walang ganun, wala kayo nakikita ads or mga artista. Kasi through word of mouth ng mga distributor. Yun, kumbaga yung binabayad doon sa milyones sa artista at saka sa billboard, doon na lang binabayad sa distributor. So, ganun siya. Ngayon, bilang distributor, ang pinagkaiba naman yun sa mga businesses na malalaki, guys. Ang ganda ng multi-level marketing kasi low leverage yun eh. Pagpaparami ng oras sa iba. Okay, bigyan ko kayo ulit ng idea. Same example sa, kunyari ikaw si Henry C, may-ari ka ng SM, ilan yung branch mo? Napakadami mong empleyado.
Kung yung empleyado mo versus Henry C, isang empleyado versus Henry C, o isulat nyo, pwede nyo isulat itong mga pinagsasabi ko, malaking tulong to. Si Henry C, mayroon siyang 24 hours kunyari sa isang araw. Tama, normal din siyang tao. Yung empleyado niya, 24,000 din, ay 24 hours din siya per day. Normal na tao, kumakain, tumatae, etc. Pero bakit mas malaki ang kinikita ni Henry C kumpara sa empleyado? Anong application nun? Kung ikaw empleyado, may 24 hours ka, babawasan ng 8 oras, binigay mo kay Henry C. Ilan na lang tira sa'yo? 16. Matutulog ka pa, 8 oras. Ilan na lang tira? 8 oras na lang. So, magbabiyahe ka pa, manonood TV. So, nagbenta ka ng oras mo. Si Henry C, 24 hours. Yung 8 oras mo ba na binigay mo kay Henry C kasi binayaran ka niya, sa'yo pa ba yun? Di ba hindi na? Kay Henry C na yun. So, ibig sabihin, si Henry C may 24 hours plus yung 8, ilan na yun? Di ba? 32. Ang tanong, ilang tao ba meron si Henry C? Ilang 8 oras meron siya? Ibig sabihin, 24 hours, nadagdagan siya ng, kunyari, 1,000 na empleyado. So, 8,000 yun kung sa 8 oras. 24 hours si Henry C plus 8,000 oras pa ulit. Ganon ang law of leverage. Pinarami mo yung oras mo sa iba. Bumili ka ng oras sa iba. Same concept sa networking. Networking, ikaw yung upline, okay, through distribution. Ikaw yung upline, may mga downline ka. Yung mga downline mo, hindi mo naman yung pinapasahod Tama? So, pero bawat tao doon na gusto rin nila makuha yung pangarap nila, kumbaga, nagbebenta sila ng produkto, benta ng produkto, hindi yung marketing plan na yung iba kasi ganun parang investment na nangyayari. So, kumbaga, ako, kunyari, downline mo ako, may downline ka rin sa ibang lugar, may downline ka sa ibang lugar, parang branches, parang franchise, marami kang branches na nagtatrabaho para sa'yo. Ang malupit niyan, kung ikukumpara mo naman kay Henry C, same application, law of leverage, same din sa'yo, law of leverage, pero ang pinagkaiba nyo, si Henry C, sobrang laki ng kapital, ikaw hindi. Ang kinapitalan mo lang yung entry package na sinalihan mo. So, ganun siya. Same concept. Kaya may mga yumayaman sa networking. May nakakabiling Ferrari sa networking. May nakakabili ng kung ano-ano. Kaya minsan pag nagra-run kami, mga Ferrari, mga Lamborghini, magugulat ka. May mga batang may-ari ng sports car, hypercar. 'Di ba? Bakit? Pag tinanong mo ng business networking, pang ilang kotse na nila yun. Siyempre, kung magpe-Ferrari ka, pang ilang kotse mo na dapat yun. Siyempre, kung magkukotse ka ng hypercar, dapat meron ka munang sedan o SUV, pang-ikot or van, 'di ba? Tapos bibili ka siguro ng low-end na sports car, siguro mga Mustang, mga ganon, Toyota 86, yan. Then pag umangat ka na, siyempre hypercar na, 'di ba? Pero siyempre, kaya may mga ganon, ibig sabihin kumikita sila sa networking. Minsan normal yung nahahype sa networking. Same lang din naman yan sa nag-graduate ka. Pag graduate ka ng college, 'di ba? Anong ina-attach mo lagi doon? 'Di ba pinagmamayabang mo sa pader ng bahay nyo yung mga medal mo, 'di ba? Yung mga certificate mo. Sa MLM ganun din. Sa MLM, normal lang siguro na maglabas ng ganong kotse at na-hype din sila. Nakaka-hype din sa mga tao. Hindi naman hype, nakaka-inspired. At yun naman ang pinangangalandakan nila na totoo din naman. Doon nila nakuha yun. Pero syempre, iba-iba kasi may mga bad side din kasi ng MLM. Syempre, nandun yung fake it until you make it. Yung iba dyan, hulugan lang din naman yung kotse. Pero kung titingnan mo, it's okay. Bakit? Kasi suportahan mo yung kapwa mo. I mean, kapwa mo Pilipino, di ba? Yung ibang lahi, pag umangat, wala ka naman. Pag kapwa mo Pilipino, umangat, sisiraan mo pa dahil hindi ka kumita sa networking. Skip reason mo na lang yun na maninira ka ng networking. So, yun nga lang, hindi na rin natin mapiplease lahat kasi may mga MLM nga na may matatalinong may-ari ng kumpanya na gumagawa ng investment concept. Investment concept meaning may produkto nga pero ang marketing plan nila nangingolekta ng pera, nangangako, may pangako. Iba kasi yung networking na true movement ng product, iba yung networking na may pangako. Meaning yung pangako, kunyari maglagay ka lang dito, wala kang gagawin. Kung hindi man may-ari ang nangako nun, kasi sa mga networking naman ng product movement, meron din dyan mga upline na nangangako sa downline na wala kang gagawin, ako bahala sa'yo. Yun ang problema dyan. Siyempre, ikaw ngayon, first timer ka sa networking, ayun, naasa ka. Pag hindi ka kumita, nasisi mo si upline. At worst, masisi mo si networking. At worst, hindi ka na magne-networking. Pero kung ikukumpara mo yung sinabi ko kanina, law of leverage, si Henry C, ganun ang ginawa application.
dami niyang empleyado, malaki kapital niya. Sa networking kasi, kahit maliit kapital mo, same application din, low leverage. Pero posible kang kumita ng malaki. Ulitin natin, yung malaking kita na yon, yun yung imbes na traditional business ka, mag-ads ka, mag-artista ka, mag-billboard ka. Yun ang pinag-aagawan ng mga distributor, yung income para doon. Para ma-move ba, mabenta yung product. Kasi kadalasan kasi yung mga networking, magaganda yung product. So, ayun. By the way, napakwento tayo guys ha. Kasi hindi na ako bata sa MLM. So, isa tayo sa mga top earner ng mga iba-ibang MLM. Kaya medyo may experience tayo dyan. Okay, Hanroki. Present sir, salamat po sa pagsagot at sa pag-share nyo ng kaalaman. Okay, shoutout sa'yo. Salamat sa opinion boss. Nililipat ko na lang ng RON token ko kalahati at nakuha ko sa airdrop. Kasi tinatry ko maglaro ng pixel kahit free to play. Kaya nakakakuha ko ng 1 to 3 pixel per day. Okay, di ba? Ito 1 to 3 pixel per day. Sigurado, yung mga naka-VIP at mataas ang account level, mas malaki ang napafarm nila sa in-game. Kahit sabihin natin 5 to 7 pixel lang sila per day. Tapos, libo-libo naglalaro. Dami pa din per day. So, nakaka-trauma lang talaga siguro sa mga token na yan. Na kaya ma-farm in-game katulad ng SLP. Ayun, ito, SLP, Axie Infinity. Yan. Member ako dyan. Dami kong account nito. Crypto Blade. Ito, yung plant versus ano ba to? Basta PUB. Yan, kasali din ako dyan. Ang Crypto Blade, si ano ba nag-ano nito? Mga vlogger dati. Ito si Richard, si Dagdag Kita, kaibigan natin 'yan, si Dagdag Kita, guys. Mga una na pito ilaro sa puro na lugi. Iba pa rin ang pag naka-invest ka sa mga main token sa isa ng isang blockchain katulad ng RON, etc. So, iba-iba kasi guys ang use case. Mga NFT games kasi, okay, nung nag-bear market, sila yung mga nag-bulto-bulto, halos times minus 1,000 times ang ibinagsak. Kaya, ganun. Kung dito ka naman naglagay sa bear market, nung nag-bear market, siguro mga 4 times lang ang binagsak. Kaya dito, marami talagang rejected. Pero ang goal naman ngayon, pag pa-bull market, yung mga crypto gaming naman, yung nagwa 1,000 times, 100 to 1,000 times ang itataas. Ayun siya. Kaya inuulit ko, pag pa-bull market sa NFT games, ako to, sarili ko ha, pag pa-bull market sa NFT games ako naglalagay, pag pa-bear market, binabalik ko sa mga main token. May mga project na malulupit. Okay, sa alright. At may meeting pa ako, guys. Ayun, doon na ata yung kausap ko. Okay. So, ayun. Mamimili ka. Magkakaiba kasi ng use case niyan, Sir Peter North 24. Shoutout sa'yo, ha. Pero syempre, take your own risk, pera mo yan, sarili mo yan. At ito mga video dito ay for educational purposes. Makakatulong to sa'yo para may matutunan ka lang. Pero syempre, ulitin ko yung ginagawa ko. Pang sarili ko lang to. Hindi po to financial advice. Ngayon pag ginaya nyo, risk nyo yun. Pera nyo yun eh. Kayo naman nag-convince sa sarili nyo. Kayo may hawak ng keyboard nyo. Mahirap lang manisi kasi guys. At dito sa channel natin, ayoko na may mga naninisi. Dito sa channel natin, kaya lagi, nagbibigay tayo info libre. So, hindi ko naman nga hinahangad na, alam mo yun, mag-boom yung channel natin, bonggang-bongga. Makatulong lang tayo sa mga tao para ma-educate. Okay, so alright? Pero pera nyo yan, ulitin natin. Okay, yung Ron halving sa Ron farming ata, yan boss. Doon sa Katana liquidity provider, malaki kasi ang total daily na nabibigay doon sa mga, kaya gagawin 50 na lang. Okay. Ron halving doon pala sa farming sa Katana, hindi sa Ron staking. Okay, so alright, thank you sa advice, Axie Snap. At least may mga natututunan din tayo. Hindi naman natin talaga lahat alam. Normal naman yun. So pag ako naman kasi pag may mga idea na binibigay, syempre, ano tayo dyan? Mga loads natin yan. At may natututunan din tayo syempre. Okay, Axie Snap, present boss. Ito yung naabangan ko, mga advice kahit minsan paulit-ulit na nating naririnig dahil lang kay boss KGB. Pero para sa akin, kailangan din pa ulit-ulit para tumatak sa ating isipan. Sort of reminders. Minsan, nakakalimutan natin na sobrang daming iniisip. More power, shout out sa iyo, Sir Axie Snap. Sir Instinct, gaya na naman si Sir, present. Okay, so right. Okay, thank you sa motivation for today, Sir. Totoo,
Totoo yun, kailangan mag-fail. Pag hindi ka nag-fail, di ka magiging success. O, Sir Neil, shout out, yes. Ganun naman. So, hindi mo ma-feel at hindi mo mararamdaman, hindi mo may enjoy ang success mo ngayon kung hindi ka nag-fail. Okay, so alright. Okay, Brick66 TV 4589. Boss, baka possible mag-airdrop ng banana kapag sa Cyberkong ka nag-stake ng RON. Hula ko lang. Okay, so alright. Check natin yan, guys. Nick Arthur 3958 present, sir. Shoutout sa'yo, Sir Xavier. Watching while naliligo. Yan, ganyan din ako, guys, minsan. So, sabi ko nga sa inyo, kung gusto mong yumaman, gusto mo mabago buhay mo, gusto mo makuha yung goal mo, dapat lahat ng ginagawa mo connected doon. Yung binabasa mo, yung pinapakinggan mo, yung mga taong nag-i-inspired sa'yo, yung mga taong nakakasalamuha mo, yung mga taong dinidikitan mo, yung mga taong pinaglalaanan mo ng oras mo, connected doon sa goal mo. Minsan, kaya hindi mo nakukuha yung goal mo, na tayong mga Pilipino, hindi mo nakukuha yan. Kasi bakit? Iba yung binabasa mo. Iba yung pinapanood mo. Basa ka ng pocketbook, basa ka ng basa ng kung ano-ano, wala namang naitutulong sa personal development po or sa pagbi-business. Yung mga pinapanood mo, mga teleserye, telenovela, mga drama, horror, wala namang maitutulong yun, guys. O next, yung mga taong nakakasalamuhan mo, yung taong nag-a-advise sa'yo, magkano ba savings ng mga nag-a-advise sa'yo? Connected ba yan sa goal mo? Kasi kung anong status ng mga nag-a-advise sa'yo, magiging ganun ka rin, guys. Aminin na natin, totoo naman yun. Yung wife mo ba, ganun ang status, matuturuan ka niya magyumaman? Yung mga magulang mo ba na hindi naman mayaman, matuturuan ka ba nila yumaman? O hindi natin sinasabi na hindi natin sila mahal, hindi natin sila respeto. Pero pagdating sa business concept, business aspect, kung hindi naman sila makakatulong, hanap ka ng mga makakatulong sa'yo. Mga taong nag-advise sa'yo, mga taong nag-i-inspired sa'yo. Ayun. So ito sa mga, ayan, minsan pag may mga gusto ko ma-inspired, diba? Makikinig ako ng mga video, ng mga inspirational. Lalo na ngayon, diba? Online na lahat. So, ayun. Sir Xavier Estelo, shoutout sa iyo. Toby Das TV 7511, present sir. Okay, salamat idol. Punong-puno na naman ng mga drum namin dahil sa iyo. Drum of ideas siguro to. Ako po pala yung nanonood ng day 1 mo hanggang sa new update na video mo. Bago nag-comment. Ang galing naman nito, Sir Philip. Shoutout sa iyo, Sir Philip. Tuloy-tuloy lang tayo, boss. Sana mga healthy ka pa palagi para mas madami ka pang ma-share para sa amin. Salamat sa'yo. Ayun, guys. Sabi ko nga dun sa para maging masaya ka, dapat kompleto yung aspect na to. Ilista mo ito, guys. Napaka-importante nito. Spiritual aspect, mental, physical, relational, financial. Pag nakompleto mo yon, kahit hindi man ganun kadami, masaya ka, guys. Marami kasing nagpo-focus sa financial, yari naman sa physical, dami sakit. Yari naman sa mental, puyat ng puyat. Yari naman sa spiritual, wala nang time sa Panginoon Diyos. 'Di ba? Yari naman sa relational, laging galit. Kasi nagbi-business daw siya. Yung mga pamilya niya na hindi niya alam na doon siya nakapokus, kaya siya nagtatrabaho, yun yung why niya. Hindi niya naman ano. Kaya minsan, sige, financial, napapabaya mo naman yung iba, kaya hindi ka happy. Okay, so alright. So ito, natutunan. Ilista nyo yung sinabi ko. Financial, spiritual, physical, mental, relational. Pag kulang ka doon, talagang imbalance ka, hindi ka masaya, for sure. Kaya ito, malaking tulong yung sinasabi ko, guys. Ito yung ginagawa natin. So maging healthy, syempre dapat yung kinakain mo, yung ginagawa mo. Give your time to yourself to eat ng mga healthy food. Pangalawa, exercise. Kung napanood nyo yung video ni Katonying kay Manny Pangilinan, guys, panoorin nyo yun. Si Manny Pangilinan may-ari ng Meralco, may-ari ng TV5, may-ari ng kung ano-ano pa mga businesses. Ilang taon na siya? 78 years old. Grabe, 78. Alam nyo ginagawa niya para ganun healthy pa rin siya. Tapos 5 oras ng tulog niya per day, ha. Minsan paano-ano pa daw. Pero bakit siya healthy at hindi siya mukhang 78? Kasi may mga kilala ko 78, ugod-ugod na eh. Anong ginagawa niya? Meron siyang health, nakapokus siya sa physical at saka sa health, siguro yun. Ano yung ginagawa niya? Nagbabadminton siya 3 times a week. 2 hours every day, every session. Imagine niyo yun. Kaya dapat habang tumatanda tayo, mas tayo sa health. Kaya nga sinasabi nila health is wealth.
Diba? Mayaman ka nga, may sakit ka naman. So, ayun, shout out sa Sir Philip. Lista mo yung sinabi ko, malaking tulong yan sa mga buhay-buhay natin. Okay, sa alright. Jomel Santos, may idea kayo boss sa Daki City? Parang pixel yan. Si Richard na nagbablog nito, si Dagdag Kita. Hindi ako familiar pa dyan, hindi ko pinasok yan sir. So, sabi ko sa inyo, medyo allergic na tayo sa NFT games. Bumibili lang ako mga token, parang ganun. Kasi nadala na ako sa Axie. Okay, sa alright. Spark Live 14 present sa ritual boss. Okay, thanks sa magagandang advice, solid. Ayun, solid na naman tayo mga binitawan sa 109 kasi 100 kahapon. Okay, Lodge present. Good days, Lodge. Yung solid na topic at advice, sir. Ilang taong ka na? Middle ng mga 30s to 40s. Ganyan ko sabihin. Basta ganon. So, bata kasi ako nagsimula magnegosyo, guys. Nag-aaral ako, nagbi-business na ako. At ngayon, ilan yung company ko? Meron akong build and sell, IT company, direct selling, franchise owner tayo ng isang convenience store. May law firm din tayo. At nagki-crypto at nagpo-forex tayo. Ayun, yun yung mga businesses ko, guys. Napakadami. At may mga bubuksan pa tayong businesses. Siyempre, bawat isa doon may mga naka-designate na malulupit na tao, 'di ba? Para ma-leverage ka, 'yun ang gagawin mo. Bago ka mag-step sa isang negosyo, dapat nabitawan mo 'yan. Bago mo bitawan, may malulupit ka ng tao. Tumatakbo na 'yan mag-isa. 'Yun ang sikreto pag nag-multiple business ka. Pero pag single lang, so wag mo munang alisan, galingan mo, mag-fail ka man na mag-fail 'yun, okay lang 'yun. Okay lang 'yun, try ka lang ng try. Ang pinagkaiba lang, try ka muna sa maliit. Maliit lang na maliit kasi kung mag-try ka sa maliit na business, hindi ka man mag-fail ka man doon, okay lang maliit lang kapital mo doon eh. Kaya nga ina-advise ko networking, magsimula kayo networking. Kasi mag-fail ka man 'yan. May networking ba na kadalasan ang package entry ng networking 20 mil pababa. Yung iba naman kasi nagmo-multiple heads kaya malaki. Pero kung kahit maliit ka lang diyan, may mga networking nga 1.5 lang entry eh. Pero yung mga tinuturo diyan, may matututunan ka na madadala mo forever. Tuturuan kasi diyan mag-business, guys. So, ayun. Pag nag-business ka man ng malalaking business, milyonan agad kapital, nag-failed ka, patay, milyon din mawawala sa'yo. Kaya okay lang mag-fail ka na mag-fail. Start ka lang ng start. At least sumubo ka, nag-try ka habang bata ka. Kasi pag nag-try ka, matanda ka na, mag-fail ka man, naku po, hindi mo na mauulit. Mauulit mo kitain ng pera, pero yung oras hindi mo na yun mauulit, guys. Okay, kaya pahalaga natin ang oras natin sa buhay natin, lahat natin mga bagay na may matutunan tayo at makapag-inspire tayo ng maraming tao. At sigurado ako kung balance yung ginagawa mo, yung 5 pillar na tinutukoy ko, masaya ka, di ba? Thank you so much. And Sir Romel Aquino, sa tingin nyo po ba, sir, bababa or magko-correct po ang Bitcoin? Possible bababa yan. After naman halving, bumababa siya onti lang, tas gumanon. Based yun sa 3 halving na nakita natin, ha? Okay? Pero syempre, take your own risk, pera nyo yan. Ano po sa tingin nyo, sir, before halving, mag-all in na, or after? So, yun. Pag nag-halving, kahit i-search nyo yan sa Twitter, marami dyan mga halving picture. Yung parang every 4 years. So, makikita nyo yung chart, ganito muna, tapos biglang bumubulusok ng ganun. Okay? Pero syempre, ako namili na. Bahala na. Ganun lang naman. Try lang ng try. Extra pera lang naman. Pero syempre, baka sabihin, mayabang ka. Ganyan, extra pera mo. Sa ganun talaga eh. Extra pera ko lang, mayayabangan ka lang kasi wala ka nun. Di ba? Ma-inspired ka na lang. Tumalis ka na lang sa mga, kung ikaw yung Pilipino, na gano'n, crab mentality. Umalis ka lang sa ganong mentalidad. Pero syempre, hindi naman pinamamayabang yun, guys. Ma-inspired na lang kayo. Yun lang yun. Okay, normal na yan. 100,000 sa isang araw. Lodge, target price mo. Pag nag-TP ka ng ron. Wala akong target price. Basta bili lang ako ng bili. Kasi ang laki ng potential nito dahil gaming chain siya. Pag pumutok ang bull market, karanasan pumuputok mga game. So, kung mga game ang puputok, gagamitin nila itong Ron blockchain. Kaya mangyayari, daming gagamit nito. Siyempre, ano mangyayari? Di tabo-tabo. Ganun lang naman yun. Sir Instinct, shoutout sa'yo. Present boss, bilis ng 3 buwan na pala. Akong sumusubaybay sa'yo. Sulit na naman ang 30 minutes araw-araw ng buhay ko sa mga napapanood ko na video mo. More power, sir. Thank you so much, sir. Shoutout sa'yo. At may meeting ako. 30 minutes na. 20 minutes na 29 minutes na tayo nag-usap-usap, guys. Boss, anong masasabi nyo sa value ng Mabia? Possible bang tumaas ang value? Yes, para sa akin lang ha. Para sa akin. Pero syempre, nasa sa inyo yan. Syempre, Mabia, maraming Clash of Clans yan. Dami na baliw dyan. Parang ganon, tas may kitaan. Okay, so alright. Near reach, sir. Sobrang ganda ng topic mo at advice mo. Kaya dapat mas dumami pa ang sumusubaybay sa'yo. Maraming natututunan. Shoutout, thank you sa'yo. Near reach. Thank you, shoutout sa'yo. Jan
Cryptoholic present to load sa ritual. Yun, shoutout sa'yo, sir. Alvin P4244. Sir, ang laki ng portfolio mo. 2 years plus na rin ako sa crypto. Paano mo naabot yung mga yan? Naipon mo yan siya or malaki investment mo? Okay, ayan. Pang 1.8 na natin video. Ang dami nating sinasabi dyan sa mga susunod na video. Okay, full flipper lending ako ng Solana, sir. Shoutout sa'yo, sir. Siyempre, tumalupit si Sir Alvin. Okay, matagal tayo sa crypto. 2015 pa nagbi-Bitcoin ako. Nagpo-forex sa 2016 at madami tayong businesses. Siyempre, nabili ko lang si Bitcoin, 15,000. Si Ethereum, 500. At siyempre, may mga businesses tayo. Nag-flip tayo dun at nag-crypto tayo. At bago naman tayo nag-businesses, ano tayo yan sa mga nag-start ako dyan, yung mga clicking PTC. Sa mga hindi pa pamilyar, yung mga PTC dati, pay to click. 2008 ata yun, 2007. Yung mga Clickbox, Neobox, 2009, mga ganon. So, ayun. Tapos, online selling, yan. Dati sulit pa, ayos dito, yan. Ang ginagawa ko, namimili ako ng mga products sa China, sa Hong Kong, binibenta ko sa online. So, malaking tulong yun. Stepping stone yun. Tapos, nag-networking tayo. Tapos, nag-build and sell tayo. Ayun, dami. So, tapos nagki-crypto na. So, all flip na 2015 at saka 2016. Ayan. So, hanggang ngayon, tapos nag-crypto mining pa pala tayo, guys. Crypto mining, nasa 2,000 mahigit ang 1.8 yung mining rig ko. Nagpatayo pa akong warehouse yan. Andyan, maraming pinagsasabi dyan sa video, guys. Hindi ko naman pinagmamayabang yan. Bahala na kayo. Okay, so alright. Present, sir. May question lang po ako. Sa tingin nyo po ba, the best time to buy crypto pagpasok ng Bitcoin halving? At ano kaya ang coin na magandang hawakan? Okay. Depende sa'yo. Sa crypto halving kasi, pag nag-halving kasi yung Bitcoin, umangat talaga lahat. Based sa historia na. Pero syempre, nasa sa'yo yun, pili ka lang. Pero kung gusto mong mag-multiple times, ay dun ka sa mga NFT gaming. Pero kung gusto mong sure lang na 1, 2, 3 palo lang, diyan ka sa Bitcoin, Ethereum. Yan yung mara-recommend ko. Pero ulitin natin, hindi po ito financial advice. At nagmamadali na ako, sorry guys, may meeting pa ako. Magbibideo pa ako sa ron. At saka, ayun, mamimili ako ng gamit sa bago kong office. Kaya, shoutout sa inyo lahat and shoutout sa mga subscriber. Ang ating pinagsasabi dito ay napaka-importante. Kaya, palawakin nyo naman yung ating, mga subscriber dyan, guys. I-share nyo naman yung video natin. At, syempre, hit nyo na yung notification bell para lagi kayong updated sa ating channel. Maraming salamat sa inyo. This is Mr. KGB Crypto. Thank you so much and God bless. Bye-bye. See you tomorrow, guys.